Manipulation. Yan po ang ating topic ngayon. So by the way, I am Rose. And if you're just new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share. So ngayon, pag-uusapan natin kung paano malampasan ang pagmamanipula. So nakaranas ka ba nito? Okay, so I'm going to tell you a story na aking karanasan long time before. So, ang mga taong mga nagmamanipula ay yung mga taong may problema talaga sila, no? So, mostly mga narcissist sila. So, may trauma sila sa kanilang kabataan, and then may problema din sila sa upbringing ng kanilang pamilya. So most likely this is rooted from the family, no, yung pag-upbring nila sa mga anak nila, no. So yun ang nagdudulot, or ito ang yun nga kung bakit nagmamanipula ang isang tao. So let me tell you a story before, no? So I was like working in this company, and then pag-enter ko pa lang, I was like welcomed, I would say, na it was a warm welcome by somebody, a colleague, na masasabi ko na it was a very good moment na, di ba, yung may nag-entertain sa'yo, binigyan ka ng halaga, you are very welcome. And then, later on, na-realize ko na parang may problema ata. Kasi, lahat ng mga ginagawa ko, nakikialam siya. So there was even one time, no, so nagko-quote ako, and then gusto niyang ipahubad ang quote ko kasi nga mainit. And then sabi ko, bakit naman? Then sabi niya, tanggalin mo lang. Sabi ko, hindi, di pwede. So parang siya, parang nagalit. So hindi lang isang beses, maraming beses na talaga yung nagsusuot ako or gumagamit ako ng mga scarf minsan, no. Gusto niyang ipatanggal. Sabi ko, bakit naman ipatanggal mo? Then I said no. Then one time binigyan niya ako ng yun bang noodles sa umaga. Gusto niya kainin ko. And then may paano pa siya, no? May paano pa din yung bang parang note ba. Sabi ko, no, di ako pwedeng I am on a diet now. Di ako pwedeng mag-almusal ng twice. Masisira ang diet ko. Ayun, nadidismaya siya, nagagalit siya. Sabi ko, what kind of ba ito? What kind of behavior ba ito? Bakit ganun ba siya? Parang that was the first time I met this kind of, behavior. And then yun nga, gusto niya kainin ko. Sabi ko, mamaya na, kakainin ko yan, pero mamaya na, kasi kaalmusal ko lang. So ayun, nadismaya siya, hindi siya sa akin. Parang inisnab niya ako. So, and then wala lang ako. Then tapos parang malapit nang para mag-lunch, kinain ko. Natuwa siya.
And then another incident, lahat ng bagay pinakikialaman niya. And then nadidismaya siya pag nagno-no ako. Then sabi niya, "Oh, it's lunchtime." Sabi ko, "No, I'm still busy." So parang nadismaya siya. And you know what? Dahil doon, palagi akong nagsisay ng no. Gumagawa siya ng paraan para para i-gaslight ako. So ayun, minsan yung mga bagay na or kahit na anong things niya, ilalagay niya sa table ko. Tapos siya, sabi niya, "Oh, I'm sorry." Parang talaga siya, no? Hanap siya ng paraan para magalit ako. Pero wala lang ako, so deadma lang. Pag may inilalagay dyan sa mesa ko, inalagay ko sa kabila kung gagamitin ko ang mesa ko. Parang wala lang sa akin, no? So, ayun. Naghahanap siya ng mga paraan para magagalit ako. And then there was also a time na hindi niya ako nakita. Then tinatawagan niya ako. Alam mo, busy ako. So tawag siya ng tawag. Tapos di ko sinasagot kasi busy nga ako eh. So maraming beses na yan, tawag ng tawag. So yun bang nakakaano ba ng peace of mind mo? Nakakadismaya. And then may mga ginagawa ka, tanong ng tanong sa'yo, anong ginagawa mo sa weekend, paano nag-keep on tracking sa mga ginagawa mo. And then may isa-suggest siya na mga lugar, then sasabihin niya, "For sure kasama ako." I mean, di ba magtatanong tayo kung pwede ba akong sumama? Parang ganon ba? Kung pupunta ka dun. Sabi niya, "For sure sasama ako." No, I did not say anything, no. Wala lang. Deadma lang. And then parang wala lang akong narinig. So, ayun. Kasi di ko rin gustong masasaktan yung feelings niya. Kasi I am thinking na baka masaktan siya. So ayaw kong ganun. And then pero parang napupuno na ako ba kasi pag minsan kumakain kami, nilalagyan ng mga ayoko ng mga spicy. Nilalagyan niya yung pagkain ko. Sabi ko, "Wait ka lang. Kasi kukuha naman ako kung gustuhin ko." Sabi niya, "Hindi ka naman maniniwala na okay lang to." Sabi ko, kukuha ako. So, wag mo akong lagyan mo ng parang nakakawalang respeto na kumakain ka, then tapos may ilalagay sa plato mo. 'Di ba? So, parang sa tingin ko inaabuso na ako. No, so parang walang respeto, wala bang kasi ako marespeto akong tao. At saka di ko talaga yung mga boundaries. Tapos pag minsan talaga yung phone niya, pinapalakas yung sound para marinig ko na may may ginagawa ako, pinalakas niya. Nakakabwisit lang talaga, no? Pero the best thing you can do, no, kung based sa aking karanasan, talagang i-deadma mo talaga. Deadma ka lahat sa mga ginagawa niya, and then as much as possible, stay away.
No, stay away talaga. Kasi manipulators, they are para silang mga ano ba 'yan? Para mga uh, predators, no? Gusto nilang makaano, yung gusto nila talaga yung nag-overpower sila. No, lahat ng bagay. And wag mo talagang isasabi yung mga mga bagay-bagay sa yung buhay. Huwag basta mag-share. Di mo alam gagamitin nila yun against you. No, so you just have to keep everything, you know. Most especially kung hindi mo talaga alam ang isang tao. So, ayun. One time, sabi niya, sige na, mag-lunch na. Sabi ko, no, I'm sorry. I'm still busy. So, starting from that time on, talagang talaga ako, di ko pinapansin. Kasi parang nagsustalk na sa akin eh. And then, hinahayaan ko kasi parang nag-gaslight na sa akin. Yun bang, parang binabody shame ako, yung mga ano ko. Parang, I said, hindi ako hindi ako nag-aano ng maliit na bagay. So, ayun. Wala. Deadma lang. And, wag mo talagang sasabihin ang mga bagay na ayaw mo. Kasi sila walang respeto talaga sila. Yung mga manipulators. Hindi sila nagre-respeto sa mga boundaries mo. Gagawin at gagawin nila lahat. No, kung sasabihin mo, oh, wag mo akong ganituhin. Ayoko ng ganito, ganito. Yun, nagbibigay ka ng paraan para maaatake ka pa nila. No, so wag sasabihin talaga. I-deadma lang talaga. No? Yung mga bagay na ayaw mo. Kasi pag sasabihin mo, yun, nagbibigay ka ng hint kung saan magagalit ka at talagang gagawin nila yun. No? Mga talaga yung mga manipulators. Wala bang walang respeto sa mga boundaries mo. So, kaya deadma, and as much as possible, stay away. So, parang nabunutan ako ng tinik ng hindi na siya sa akin kasi nga dinidedma ko. Kasi pag binibigyan mo sila ng pansin, and then they will overpower you. No, you are giving them the energy. So, ididedma mo sila. No, basta parang magagaslight na sila. So, yun. And run as fast as you can. You have to protect your inner peace. Huwag basta-basta magtiwala. No? At huwag basta-basta makipag basta-basta lang makikipag close. Kasi di natin alam, no? Kasi peace is very important. No? So, yung mga taong ganun is sila, wala kasi silang peace of mind. Yung mga burdens nila, lahat. At saka puro negative ang maririnig mo. You know, yung experience ko, puro negative. At saka, kung gano'n na lang palagi yung naririnig mo is puro negative. No, 'di ba parang ang gusto kasi nila yung energy nila is mata-transfer sa iyo. 'Di ba parang nakakapagod. So, better stay away. Okay? And protect your inner peace. Okay? So, yun lang po ngayon. Salamat po sa panahon ninyo, and I hope that we will see again
for my next video. Thank you so much, and amping tanan.